tinignan ko rin kasi kanina kung paano ginamit itong mga word na blameless sa Bible. Makikita natin yan halimbawa dito sa 2 Peter chapter 3 verse 13 to 14 na sabi rito, nevertheless, we according to his promise look for new heavens and new earth in which righteousness dwell. Therefore, beloved, looking forward to these things, be diligent to be found by him in peace, without spot and blameless. May binabanggit din kasi dyan, without spot and blameless. And then, pag binasa natin Ephesians chapter 1 verse 4, makikita rin natin dito na be holy and without blame before him in love. And then sa Philippians chapter 2, verse 14, may binabanggit din na verse 15, that you may become blameless and harmless. Alam nyo, pag tinignan natin yung mga context ng mga talatang ito, siguro pa isahin na natin, hindi ito nangangahulugan ng sinlessness or sinless perfection. Pag tinignan natin halimbawa yung 2 Peter, makikita natin na ito ay isang proseso ng paglago. Ano po? Proseso siya ng paglago. Kasi pagdating sa verse 18, makikita natin na nakatutok ito sa paglago sa kabanalan, paglago sa biyaya ng ating Panginoon. Same thing sa Ephesians chapter 1 verse 4 na binanggit dito na kayo ay maging blameless. Sabi rito, pag binasa natin just as He chose us. Ano daw? Tayo ay pinili in Him before the foundation of the world that we should be holy and without blame before Him in love. So makikita natin na yung pagiging blameless dito ay dahilan sa tayo ay pinili. Pinili tayo upang tayo ay maging banal, walang kapintasan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga pag binasa natin pa ng patuloy, sabi sa verse 5, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. So hindi ito nakasalalay sa ating sariling pagsisimikap, kundi nakasalalay sa kalooban ng ating Diyos to praise of the glory of His grace by which He made us accepted in the beloved. Ano daw? Sino yung gumawa na tayo ay maging katanggap-tanggap? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga in Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Sa biyaya pa rin ito At dito rin sa Philippians 2, verse 14 to 16, makikita natin na yung pagiging blameless dito ay may kinalaman sa moral integrity. Gusto ko pong i-share sa inyo to. Philippians chapter 2:14. Do all things without complaining and disputing. Yun daw yung ating gagawin. Without complaining, without disputing, that you may become blameless. Paano ka magiging blameless? Dapat wala kang reklamo, sabi ng talata. Dapat wala kang pakikipagtalo. That you may become blameless and harmless, children of God, without fault in the midst of the crooked and perverse generation among whom you shine as lights in the world. Verse 16, narito yung susi. Holding fast the word of life, so that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain or labored in vain. So makikita natin dito, ito ay may kinalaman sa moral integrity at may kinalaman sa pananatili ng isang tao sa ating Panginoon. Kaya yung pagiging blameless, ang ayon sa konteksto nitong Philippians din, ito ay hindi nangangahulugan ng isang walang kasalanang buhay, kundi isang buhay na patuloy na nagsusumikap na maging ayon sa kalooban ng Diyos at maging liwanag sa madilim ng mundong ito. So I hope na nakatulong yung ating pagbasa, pag-expose ng ibang mga text about blameless. Hindi ito sa sariling lakas at